Mahigit 150 hindi pa nakikilalang biktima ang inilibing sa La Esperanza Cemetery sa La Guaira, isa sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan ng magkasunod na lindol noong June 24. Bawat biktima ay inilagay sa magkakahiwalay na libingan. Ayon sa mga otoridad, bago ilibing ang isang biktima, kinukunan muna ito ng litrato at itinatala ang lahat ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos nito, binibigyan ng bawat bangkay ng natatanging code upang madali itong matunton kapag may kamag-anak na makakapagkumpirma ng kanilang pagkakakilanlan. Los no identificados y los identificados. Ellos están numeralizados por parcela y también por el código que arroja el Senamec, para que aquellos que no están identificados, a través del retrato, de las fotografías que le han realizado, pueda venir cualquier familiar y lo pueda identificar y saben cuál parcela le asignaron por el código que les sugirieron. Sa dami ng mga biktimang nasawi sa lindol, nahihirapan na ang mga pampublikong sementeryo na i-accommodate ang mga pamilya ng mga nasawi. Sa Caracas, tuloy-tuloy ang operasyon ng 2 crematorium ng nag-iisang public cemetery habang umaabot sa 60 hanggang 70 ang inililibing bawat araw. Ipinag-utos ni Venezuela Interim President Delcy Rodriguez na tiyaking magkakaroon ng pagkakakilanlan ng mga biktima bago ito ilibing. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Gayunman, dahil sa dami ng mga biktima, natatambakan na ng trabaho ang mga forensic team, kaya may mga bangkay nang naililibing bago pa tuluyang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Una nang ginawang pansamantalang morgue ang La Guaira Port, kung saan patuloy ang pagpoproseso, pagdodokumento at pagkilala sa mga biktima. Patuloy namang umaasa ang mga naiwang survivor na may matatanggap silang magandang balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ahora nos ha quedado trabajar en función de brindarle un poquito de alivio a la familia que han estado esperando a sus seres queridos y que solamente quieren saber aunque sea de que están allí, pues, y que nosotros se los vamos a entregar a sus deudos para que ellos puedan luego darle la última despedida. Samantala, dahil sa pinsalang tinamo ng bansa, kasunod ng magkasunod na lindol halos 2 linggo na ang nakararaan, inatasan na ni Interim President Delcy Rodriguez ang Ministry of Defense na bumuo ng isang Special Emergency Task Unit na tutugon sa mga malalaking kalamidad tulad ng lindol. Yo por eso le he dado la orden al Ministerio de la Defensa de crear una unidad de tarea especial para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza, que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sa huling tala ng mga otoridad, umaabot na sa 3,342 ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 16,700 ang nasugatan at tinatayang umaabot pa sa 50,000 ang hindi pa natutunton matapos ang mapaminsalang magkasunod na lindol sa Venezuela. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon.